Ang ating mundo ay humaharap sa napakaraming hamon na nagiging hadlang sa kaunlaran. Isa sa pinakamalaking hamon ay ang korupsyon na dahilan kung bakit hanggang ngayon marami pa rin sa ating mga kapatid sa mundo ay naghihirap. Kaya naman tuwing December 9, kasama ng United Nations, ginugunita ang International Anti-Corruption Day. Ang tema ngayong taon, Uniting with Youth Against Corruption, Shaping Tomorrow's Integrity. Tulad nga ng sabi ni Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Bilang mga susunod na leaders at decision makers, malaki ang ambag ng kabataan upang mabawasan at unti-unting mawala ang korupsyon. Narito ang 10 steps na maaaring gawin ng kabataan upang kumilos laban sa korupsyon ayon sa United Nations. Educate yourself. Ang korupsyon ay nagmamanifest sa iba-ibang paraan at alamin kung ano ang plataforma ng gobyerno para dito. Pick a focus. Pumili kung anong issue ang naisimulan at alamin kung ano ang passion for initiative. Contextualize. Alamin ang paraan upang mas maintindihan ng nakararami ang nais ipahatid. Design. Simulan sa pagkilala sa problema at bumalangkas ng idea kung paano masusolusyonan. Be creative. Maaring sa art o social media, gamitin ang angking galing sa pagpapalaganap ng kaalaman. Find allies. Mabigat ang laban na ito at ang pagkakaroon ng mga katuwang na may parehong layunin ay makakatulong sa pagpapatibay nito. Be inclusive. Madaling gumawa ng action ngunit siguraduhin na sa bawat gagawin ay walang maiiwan. Dahil sa laban na ito, sama-sama ang lahat sa pagbangon. Be safe. Sa bawat galaw, isiping mabuti ang sarili at ang mga mahal sa buhay at kung anong maaring mangyari sa mga gagawing hakbang. Educate others. Ipaalam sa mga pamilya, kaibigan at mga kakilala ang inisyatibo at i-encourage silang sumali. Act. Kumilos at huwag sumuko sa malaking laban ng pagpuksa sa korupsyon. Wala man sa atin ang kasagutan, tanging pag-asa lamang na sa maliit na ambag, makakabuo tayo ng komunidad ng kabataang may pare-parehong layunin na wakasan ng korupsyon para sa kanila at sa susunod pang henerasyon. Wakasan ng korupsyon. Wakasan ng korupsyon at nariyan ang mga kabataan na siyang pag-asa ng ating bayan. Kapag sila ay natuto ng maaga, aba, korupsyon malalabanan. Nagulat naman ako doon. Nawala ako doon. Pero in fairness ha, Oo. magka-rhyme. I love Magka-rhyme, it. Oo, oo. kasi nga December ay International Anti-Corruption Day. Oo, Yung January naman, Uncle Corruption Day. Hindi, papa yun. Papa korupsyon. Di ba? O, maganda na alamin na natin yung mga bagay-bagay. Let's educate ourselves, sabi nga sa video na napanood natin, ano, especially sa mga kabataan. So, dapat ngayon pa lang, nasasabihan na ang mga kabataan ang mga dapat at hindi dapat na gawin kapag sila na ang namuno sa ating bansa. Oo, kasi sabi nga nila, pagka na-start sila, na bata pa lang sila, kumbaga may foundation na sila. And kahit na in the future siguro, kung sino man yung mga makakasalamuhan nila, although mabibigyan sila ng mga idea na ganto yung pinaka-best na gawin mo, pwede ka namang kumipit kahit konti lang. Yeah. Pero pagka may foundation na talaga sila na alam nila na hindi ito pwede. Hindi tama. Oo. Hindi sila matitibag. Yes. Ano yung sabi na, teach a child? Ano? A child while they are young. Kasi sabi. yun nga, di ba? Proverbs yan, right? Proverbs, oo. Kasi meron yung example niya din na parang pagka yung sa yung kahoy, pagka shinape mo na siya parang yung gusto mong Oo. pagkalalaki yun, talagang ganun na siya. Ganun na yung itsura Oo, niya. hindi Tapos, tapos syempre pagka malaki na yun, hindi mo na mababago. yes. Oh, so umatakin mo 'yon sa murang edad pa lang, naayon mo na siya sa dapat niyang patunguhan at kabutihang kailangan niyang gawin. Kailangan niyang tahakin. Kasi nga sabi nga din nila, you can't teach an old dog new tricks. So yung mga meron na, nandoon na, tapos papangaralan mo, hindi na yan. Wala na. Hindi nila tatanggapin. Hindi. Kasi ang akala nila, yun ang tama. Yes. Mali yun. Mali talaga. Sorry. Sorry na. Diba? Oo. Pero mga ka-MB, ayan.